Ilan sa mga tanong na natanggap natin ngayong week ay, Kuya, okay ba ang Regina at o as a whole, okay ba ang Saskatchewan? In terms of quality of living, again, in Canadian perspective, okay ba ang Saskatchewan? Okay ba ang Regina? Okay ba ang Saskatoon? So ilan yon sa mga tanong na natanggap natin ngayong taon, at hindi lang isang tao ang nagtanong kundi marami pang iba, no? Marami sa mga ito ay mga taga-eastern part ng Canada, at curious sila kung ano ang mayroon sa Saskatchewan actually. Curious din sila sa quality of living dahil iba ang quality of living talaga naman sa gawi ng Eastern, let's say Ontario, Toronto, Greater Area or GTA kung tawagin natin, Greater Toronto Area. At ibang-iba talaga kasi medyo mas busy yung kanilang pamumuhay doon compared dito sa Saskatchewan na laid back o kaya naman simpleng-simple, no? Yung mga ganitong hapon na pag family day, let's say, ay medyo wala ng tao sa kalsada o kaya naman mga nasa bahay na, yun pa rin yung yung buhay natin dito, no? At masasabi natin na tahimik kapag ganitong mga panahon o ganitong mga oras na. Well, I can say na magandang strategy yung bago ka lumipat ay magtanong muna, no? Katulad ng mga kababayan natin na nais na magkaroon ng opportunity o nananais na nangangarap din na makarating dito sa atin, sa Canada, ay nagtatanong muna kung ano ba ang mas okay, ang Korea ba o ang Canada, ang Australia ba o ang Canada, ang United States ba o ang Canada. Sabi ko naman, you have to make a wide range ng pag-research o ng pagbibigay ng information para sa inyo dahil kayo ang titira dyan, hindi kami. At napakainam na magtanong sapagkat at least malalaman ninyo o nalalaman ninyo bago kayo magtungo sa isang lugar, ano? Ano ba yung purpose mo kung bakit ka mag-abroad? Ano ba yung purpose mo kung bakit gustong lumipat sa isang lugar, no? So napakahalaga na tignan mo mabuti. So ako naman, binibigay ko sa inyo yung abot ng aking makakaya, batay na rin sa pagsisiyasat natin at batay sa pagbasa-basa natin. Ayon din naman ito sa mga ipinalalabas syempre na datos ng Federal Government of Canada, ng mga consultant, ng mga provincial government at ng iba't ibang mga eksperto. Doon tayo kumukuha para nang sa ganon, at least kahit paano ay matulungan kayo, mabigyan kayo ng ideya. At yung tanong nga na okay ba ang Saskatchewan dahil gusto naming lumipat diyan. Actually, hindi lamang isang tao. Kung mapapansin niyo sa mga comment section natin na may mga ilang tao na okay ba ang Regina, okay ba ang Saskatoon, okay ba ang Saskatchewan sa kabuuan. So, nagagaling ito karamihan sa eastern part ng Canada at meron din naman syempre sa gawin ng western part o yung BC area at northern Yukon province. Marami tayong natatanggap niyan dahil nakikita nila na yes, according sa datos ay isa sa may pinaka-welcoming environment sa kalukuyan in terms of immigration ay ang Saskatchewan dahil nga sa programa syempre ng gobyerno ng Saskatchewan na dagdagan ang tao o yung manggagawa dito sa Saskatchewan and sa mga rural areas katulad nga ng kasama sa mga RNIP program yung Musjo. Kung tatanungin niyo ako, I would say na para sa amin na dito na talaga nakatira, I can say na okay na ang Regina o okay ang Saskatchewan dahil dito na kami nasanay. Paano naman kayo na hindi nasanay sa tahimik na lugar o kaya naman very laid back ang pamumuhay, napakasimple ng environment, walang gaanong maganap-ganap sa gabi, wala tayong nightlife, wala tayong, ibig sabihin hindi tayo kumbaga katulad ng mga ibang cities, ano, na talagang buhay na buhay yung kanilang gabi, no? So ilan lamang yun sa mga napapansin natin kung ikukumpara natin, ano, kasi nanggaling din tayo ng BC, nanggaling din tayo ng Vancouver area at ibig sabihin namasyal din tayo doon, nanggaling din tayo ng Alberta, nanggaling din tayo ng Winnipeg. Pinag-aralan din natin yung kanilang way na pumuhay, ibang-iba dito sa amin, ano. Pero Winnipeg halos ano din yan, para pareho din ng Saskatchewan yan, no. So kung titingnan natin, napaka simple kumbaga sa kung ikukumpara natin sa ibang lugar, no.
But the quality of living, I can say, not the same din naman. Kasi iisa lang din naman ang form of taxation almost, no? Yung percentages halos sa pareho din sa federal government. Yung iba, wala nga lang silang second form ng taxation. Halimbawa, yung provincial, katulad ng Alberta, wala silang tinatawag dating pangalawa. Sa amin kasi meron kaming federal, meron pa kaming provincial. So parang gano'n. Ano. Pero kung tutuusin naman, yung ino-offer ng mga program sa iba't ibang lugar ay ino-offer din naman dito sa amin, dito sa Saskatchewan. Halimbawa, dito sa Saskatchewan, marami tayong mga pinapioneer o pinapangunahan. Halimbawa, yung iba't ibang programa sa immigration na tayo ang nauna. Ibig sabihin, sinusundan ito ng iba't ibang probinsya katulad ng yung mga stream, mga pilot program, yung iba't ibang health program na kung tawagin natin ay nanggaling dito at ay ideya yan dito sa Saskatchewan. No? So maraming factor. No? Dadaan na tayo doon sa particular na usapin at kung itatouch na natin yun. At yung iba nga nag-aalala pa doon sa tinatawag nating crime rate na mas mataas daw ang crime dito sa Regina kumpara sa ibang lugar. Well, kung ikukumpara po ang Toronto at Greater Toronto area kumpara dito sa Saskatchewan, particularly dito sa Regina at sa Saskatoon, mas mataas pa rin po yung tinatawag nating crime average index ng Toronto at ng Regina, higit pa na mas mataas dahil maliit lang na city ang Regina at ang Saskatoon, ano? So hindi ganun kalaki kung yun ang inaalala ng ilan. Mas na-sensationalize lang kasi dahil nga ang City of Regina is the capital at yung way ng pagbabalita syempre, ano? Pero kung titignan nyo mabuti yung average index po ng crime average index ng Canada, mas mataas pa rin po sa ibang lugar kumpara sa ibang area ng Regina, no? Malaki pa rin, agwat. So, kung tutuusin, tahimik naman dito sa amin at wala naman kami nababalitaan ng mga general ng mga instances or incidents na may kinalaman sa crime, no? Usually, ito ay mga isolated cases. Katulad ng nakararang taon na binanggit ko na sa inyo na yung isang magkapatid ay nanaksak na maril ng ilang mga taga doon sa kanilang lugar, malayo din dito sa atin, parang nasa 5 hours, 6 hours away mula dito sa city ng Regina, no? So, yung mga ganong instances, isolated case yun dahil pinagdadaanan yung magkapatid doon sa lugar nila. Parang so, ilan lamang yun sa mga masasabi natin na talagang medyo iba yung dating kapag nakarating na sa news, ano? So, pagdating naman, siyempre, sa mga amenities at sa mga leisure parks, marami din tayo niyan, no? Sabi natin, flat ang Regina, but ang Saskatchewan, pero marami talagang pagpipili ang ganap kung tutuusin. Basta wag ka lang mamimili ng mga ganap, napakarami, no? Iba't iba, nabanggit ko na sa mga ibang vlog yan. So, kung tatanungin niyo uli ako na kung worth it ba na manirahan dito sa Saskatchewan, sa katulad namin, sapagkat naibibigyan ng Saskatchewan yung mga basic na pangailangan namin, ano. Kung gusto mo mag-travel, makapagta-travel ka. Kung gusto mo bumili ng sasakyan, makakabili ka ng sasakyan. Yung ino-offer na masasakyan sa malaking city, ganun din ang offer nila dito sa Regina. So, ganun po, no, bale. So, nasa sa inyo na rin po yan kung gusto nyo lumipat dito o magtungo dito sa Regina o kaya Saskatoon, kaya Museo, sa mga lugar dito sa Saskatchewan, sa kabuuan. At nasa inyo na rin kung dito kayo mag-a-apply. Kayong mga naghahanap ng trabaho papunta dito sa Canada at dito pa lamang mag-explore. I-google po ninyo, i-research ninyo, baka bagustuhan ninyo na balang araw na makarating din dito sa Saskatchewan at dito na rin manirahan. Nire-recommend ko ba ang Saskatchewan? Yes, nire-recommend ko po. Highly recommended ang Saskatchewan. Pero nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo talaga o dito nyo talaga gustong manirahan sa Saskatchewan. Maraming option, maraming provinces na po pwede nyong puntahan. Kung hindi po kayo kampante sa mga naririnig ninyo about dito sa Saskatchewan, nasabi nila laid back, nasabi nila ay flat, nasabi nila ay marataas daw ang crime rate, nasabi nila ay mag-research po kayo para na sa ganon. Before your eyes ay makita ninyo kung ano ang Saskatchewan. At kung tatanungin niyo ako kung maganda ang Saskatchewan, I would say maganda po ang Saskatchewan. Number one, unang-una,
dahil dito po ako nakatira. Number 2, dahil dito po kami nakasettle na talaga. Number 3, dahil dito po kami namumuhay na, no? In terms of beauty naman in nature, iba ang beauty ng nature ng Saskatchewan. Ang tawag po natin dito ay grasslands o kaya naman ay prairie. Iba rin po ang beauty kasi ng Alberta, ng Greater Toronto area, ng Yukon, ng BC, ng British Columbia. Iba't iba, no? Kaya kung titingnan mo mabuti, iba-iba yung karakter bawat probinsya ng Canada. So, nagkataon na dito tayo nakatira at dito tayo nakikipabuhay. So, muli, maraming salamat. I hope po ay naka-inspire po yung video natin sa araw na ito na makapag-decide kung gusto nyo lumipat dito sa Saskatchewan, sa Regina, or Saskatoon, o kaya naman dito nga sa Saskatchewan as a whole, mula ibang province, o kaya naman mula ibang bansa, or outside Canada. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po.